Good morning. Good morning. Okay, mag-aaral na naman tayo mga kapatid. Pinatime sayang. Tapos tayo ngayon. Training orientation on the principles of success. Okay, aral na tayo. Tapos tayo ngayon. Training orientation on the principles of success. Grabe, ang bilis mag-push up ni Peter Bianzo, no? Push up ba yan? Grabe ah. Tititirik ah. Okay, let's learn. Watch and learn. Yan, mahalaga tong topic pala natin. Paano ba ginagawa ang ating negosyo dito sa Uno? Importanteng topic na ating tatalakayin ngayon. Paano nga ba gawin ang ating negosyo? Yan, naku, malupit pala. Ang ikakatatagumpay mo is 85% attitude and 15% skills. Ang hirap nitong bungal. Ang lakas ng singaw. Pinatanggal ko na yung mga dapat tanggalin. Palalagyan ko, papalitan ko ng station na puro pangil. Para maganda, kakaiba. Papasadya ko. Yan, 85% attitude, 15% skills. Ano ba yung mga basic attitudinal requirements ng ating negosyo? Focus tayo dun sa attitude. Kasi kahit sa ang larangan, ang tagumpay na depende yan sa pag-uugali ng tao. Kasi kahit anong galing mo, pag sablay naman sa ugali, wala kang mararating. Kaya sa usapin ng tagumpay sa negosyo natin, ito yung mga pag-uugali o attitude na inyong babantayan. And I just hope ma-develop sa inyo ng tama nang sa gayon, ikatatagumpay mo sa iyong negosyo dito sa Uno. Yan, importante yan. Number 1 kasi, good learning and listening attitude. Yan, pag sinabing GLLA, be humble. Magpakumbaba, be teachable. Kailangan willing to learn. Magpaturo ka. Kahit sabihin mo pa na mataas na ang iyong narating o estado sa buhay, lalo na sa usapin ng trabaho at pag-aaral. Kung bago ka rin lang naman dito sa negosyo natin, lalo na first time mo sa Uno, mas madali mo itong magagawa kung magpapakumbaba ka, magpapaturo ka. Kasi palagi niyong tatandaan, ang pinakamahirap turuan ay yung taong ayaw magpaturo. Yung ang ugali, alam ko na yan. Alam ko na yan. Kapatid, hanggat hindi mo nakukuha ang tamang resulta na ikaw ang gumawa, hindi mo pa ko alam. Sa ganang akin, importante yung willing to learn ka. Kasi ganyan din naman ang ginawa ko nung ako'y nag-uumpisa. Sinet aside ko yung aking posisyon, pati yung aking pinag-aralan. Kasi kahit papano, nakatapos din ako ng kolehiyo. Nagtapos po ako ng economics sa UP. Pero ganun pa man, hindi yun ang pinag-uusapan. Pag nag-network ka, hindi ito employment.
Kaya ako nakinig lang doon sa mga kumikita. Diba? Kasi medyo nahiya nga ako sa sarili ko eh. Ang taas ng pinag-aralan ko pero bugbog naman ako sa kitaan. Marami akong nakilala na mababa ang pinag-aralan, hindi nakatapos sa pag-aaral. Pero grabe, daang libo, milyon ang kinikita. Kaya sabi ko, walang dahilan para magmalaki ako. Kasi wala naman ako napatunayan eh. Samantalang itong mga tao na to, bagamat mababa ang kanilang pinag-aralan, kita naman sa resulta kung gaano sila kagagaling. Kasi palagi niyong tatandaan yan eh. Ang sukatan ng galing ng tao ay resulta. Sa networking, cheque ang pinag-uusapan. Laki ng grupo. Kaya doon sa mga top earners, yung mga talagang may mga pangalan, yung mga rumiresulta ng maganda, kinaibigan ko yun. Talagang ibinaba ko yung sarili ko para magpaturo sa kanila. At napakagandang pag-uugali ng pagpapakumbaba. Kahit na sa anumang larangan. Kahit anong taas na ang narating mo sa buhay, mas hahangaan ka pag ikaw mapagkumbaba. Kasi iba-iba nga tao, wala namang narating, pero grabe ang yabang sa katawan. Kaya pag nakaka-enkwentro ako ng mga ganong tao, giningitian ko na lang. Kasi siyempre, wala na nga silang napatunayan, eh di sa yabang na lang nila dadalhin. Kasi karamihan ng mga nakilala ko na may narating, maganda resulta, walang kayabang-yabang sa katawan. Napakasisimpleng tao lang. Kaya importante yan sa negosyo natin. Gusto mong magtagumpay, eh, magkaroon ka ng GLLA na tinatawag. Humility, teachable. Bawal yung alam ko na yan. Attend ka ng training. Babad ka sa mga training. Kasi ako, ganun lang din yung ginawa ko. Ang malupit, every time na nag-a-attend ako ng training, sa harapan pa ako umuupo. Talagang ina-absorb ko yung sinasabi ng speaker, yung power ng speaker. Dati kasi doon, nakasanayan ko, nung estudyante ako, palagi ako nandoon sa likuran ng klase. Pero nung nag-network ako, talagang sinanay ko yung sarili ko na palagi ako nasa harapan para ma-absorb ko ng gusto yung power ng speaker. Talagang bumababad ako sa mga training. Kahit sabihin pa na ulit-ulit ko lang na-attendan, eh talagang uma-attend pa rin ako. Kasi importante yun eh, yung mastery of the business. At ang lahat ng bagay para ma-master mo, dapat paulit-ulit mong naririnig, paulit-ulit mong ginagawa. Kaya kung iisipin, madali lang naman tong negosyo natin, napakasimple. Kaya lang, ang advice ko lang, huwag kayong manghinawa sa kaka-attend ng training. Sabihan ka man o hindi ng upline mo, magkaroon ka ng sarili mong initiative para mag-aral. Anyway, pag natuto ka naman, wala namang ibang higit na makikinabang ng natutunan mo, kundi ikaw eh. So, para sa'yo naman ang matututunan mo. Kaya walang dahilan para magsawa ka sa kaka-attend ng mga training.
Okay. So again, first basic attitudinal requirement sa negosyo, good learning and listening attitude. Attend trainings, be humble, be teachable, alisin ang pride, again, magpakumbaba. Siyempre, pag inaral mo na, natuto ka, sa iyong pag-aaral, nawawala ang duda mo at mga katanungan. Kaya ang resulta ng training mo, tataas ang belief system mo. At ang success sa negosyo na to, nakadepende yan sa belief system mo. Dapat, pag ginawa mo ang uno, 100% ang belief system mo. Alin ba ang mga dapat mong paniwalaan? Una, you have to believe in our company. Paniwala ka sa uno. This is our company. This is your company. Ang uno, napakagandang kumpanya. Matagal na tayo sa industriya. At isa ito sa mga longest surviving local network marketing company sa Pilipinas. Kasi before, ang mga networking companies galing abroad, imported. During the time na nagsisimula pa lang ako, marami na mga local companies ang naglakas loob na mag-open up. Pero ang bilis. Marami. Wala pang 6 months, sarado na. At buti na lang sa dinami-daming local companies na nagbukas dito sa Pilipinas about networking. Sa uno ko napunta. Kaya awa ng Diyos, ang uno tumagal na. At masasabi natin na ang uno ay isa ng institusyon sa larangan ng network marketing locally owned dito sa Pilipinas. It has survived and stood up with the test of times. Maraming kasabayan ng uno na nawala, na parang bula. And yet, buti na lang, tama ang kumpanyang pinili ko, nasa uno ako. Kasi nung nakita ko networking, talagang I decided na karirin ang negosyo na to. At buti na lang, sa tamang kumpanya ako napunta. Kaya hindi ako nagkamali sa karir na pinili ko. And until now, uno is still growing strong. Marami na tayong mga distributors na bago ang buhay. Marami ako nakita ng mga top earners. Nung nag-uumpisa sila, I saw them when they were starting. At ngayon, ang gaganda na ng buhay. Mababait kasi yung may-ari. Very reachable. Walang ere, walang kahangin-hangin sa katawan. Kaya madaling napakasamahan ng mga distributors. Kaya nga masasabi ko swerte ako, napunta ako sa uno. At higit na mapalad ako kasi networking ang naging career ko. I've been enjoying my life simula nang nag-network ako.
Saan ka pa? Sa networking, kumikita ka na, hawak mo pa yung oras mo, tapos napakasimple lang ng trabaho. Ganito, itong ginagawa ko. Ito na yung trabaho. Kung isipin mo, hindi nga ito trabaho eh. Kaya kung talagang i-analyze mo yung trabaho natin, normal naman natin ginagawa eh. Ito yung mga normal na tayo. Nakikipagkwentuhan, nakikipagkaibigan, nakikipag-usap. Kahit hindi ka naman nag-uuno eh. O nagne-networking eh. Yung ginagawa natin araw-araw, yun din naman ang ginagawa mo. Ang kagandahan lang, pag ginawa mo yung uno, total, pangkaraniwan mo namang ginagawa. Kumikita ka na, hawak mo pa oras mo. And luckily, nasa uno tayo, napakatibay na kumpanya, proven and tested. Kaya wag na kayong magdalawang isip pa. Nasa tamang kumpanya ka na. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa uno. At doon sa mga hindi pa kasali, hindi wala pa sa uno, o hindi pa nag-uuno, huwag nyo nang sayangin pa ang panahon. Siyempre, kung iisipin natin lahat ng bagay na mangyayari sa buhay natin, o mangyayari sa buhay mo, merong karampatang kadahilanan mo. Maaring itong mga huling mga panahon, talagang masighi ang panalangin mo na mabigyan ka ng tsansa na mabago buhay mo. Humihingi ka ng pagkakataon para kumita ka ng maganda. Lalo't higit pa na malapit na ang Kapaskuhan. At yun marahil ang dahilan bakit nasa uno ka. At sa mga matatagal na nandito ngayon sa training na to, so ito siguro ang hudyat para seryosohin mo na ang negosyo natin. Bigyan mo lang ng sarili mo ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Simula January until today, tanongin mo yung sarili mo. Ano na ang magandang nangyari sa buhay mo? Ano na yung significant change na naganap sa buhay mo? Ngayon, kung wala pa, swerte mo, nakikinig ka ngayon. Maaaring ito na yung topic sa balikat mo para magising ka sa realidad at katotohanan na marami ka ng panahon na napalagpas, marami ng panahon na nasayang, na hindi nagbabago ang buhay mo. Kaya ka siguro pina-attend ngayong araw para ma-realize mo na hindi pa huli ang lahat, para kumilos ka nang mabilis, magdesisyon at kumilos ng mabilis para seryosohin mo na itong uno. Malay mo, makahabol ka pa para sa isang masayang Pasko, maligayang Pasko, at masaganang bagong taon. Kaya maniwala ka na kung ano man ang pangarapin mo, trabahuhin mo lang, maibibigay yan ng kumpanya. Napakatibay ng ating kumpanya, napakaganda ng mga produkto natin. Kaya I'm advising everybody, gamitin mo yung produkto. Kasi yung bisa at ganda ng produkto natin, nakadepende yan sa karanasan mo tungkol sa produkto natin. Okay naman yon, pag-aralan mo. Pero hindi sapat yung aralin mo lang.
Kailangan mismong ikaw bilang uno distributor ay magkaroon ng personal na karanasan kung gaano kaganda ang mga produkto natin. Kaya yun ang madalas namin sinasabi. Be the product of our products. Diba? Health products tayo. Kaya kailangan conscious ka sa sarili mo. You must always look, at hindi lang look, stay fit and healthy all the time. At ang mga produkto natin, malaki ang maitutulong para maging healthy ka. At syempre, mas lalong gaganda ang itsura mo. Kung gumagamit ka na ng produkto, nagne-negosyo ka pa ng uno. Healthy ka na, magiging wealthy ka pa. Hindi ka mapapahiya sa ganda ng mga produkto natin. Maniwala ka sa upline mo. Ang upline mo ay hinirang ng Panginoon. Ginawang instrumento para ipakita sa iyo bilang kasagutan sa iyong panalangin na mabigyan ka ng pagkakataon na mabago ang buhay mo. Yung upline mo na pag-utusan lang yan na i-invite ka sa uno. Kaya dahil ang upline mo ang kinatawan ng langit na kung titignan mo naman sa itsura niya, pwede mong masabi, wala sa hinagap na siya ay mukhang anghel. Pero ganun pa man, pinagkatiwalaan ng langit yan eh. Napag-utusan lang yan para alalayan ka at maipakita sa iyo yung kasagutan sa iyong panalangin na mabago ang buhay mo. Ang upline mo, ang gabay mo. Kaya irespeto mo siya. Mahalin mo yung upline mo. Sumunod ka sa mga sinasabi ng upline mo. Ngayon, sa mga pilosopo, tandaan mo, nasa hustong gulang ka na para maintindihan mo kung anong tama o mali. Pero generally speaking, walang ipagagawang mali sa iyo ang upline mo. Kasi tandaan mo, negosyo ka ng upline mo. Pag tinuruan ka niya ng mali, mamamali ang negosyo niya. At walang negosyante ang maghahangad na magkamali sa negosyo. Kaya asahan mo, puro tama ang ituturo sa iyo ng upline mo. Kaya para magtagumpay ka, napakasimple lang ng gagawin mo. Makinig at sumunod. Simple lang. Makinig at sumunod. Yes, upline. At yun yung ginawa ko lang. Kaya naging successful ako sa negosyo. Sa mga uplines ko, yes, upline. Pag may pinagawa, yes, upline. Again, nasa hustong gulang ka na para maintindihan mo kung tama o mali ang pinagagawa sa iyo. Kaya importante rin na aside sa mga upline mo, on your own, pag-aralan mo ng gusto ito negosyo natin. Para magkaroon ka rin ng sapat na desisyon para sumunod o hindi sumunod. Maintindihan mo at malaman mo kung ang pinagagawa nga ba sa iyo ay tama o mali, may kaugnayan ba sa negosyo o wala. Sa ganang akin, sa general rule, kung gusto mong pagtagumpay, makinig at sumunod, maniwala sa inyong mga uplines. Believe in your downline. Maniwala ka doon sa mga taong kasali sa organization mo. Why? Kasi yung downline mo, yan ang negosyo mo. Direktang negosyo mo yan.
Maniwala ka sa kanilang kakayanan. Huwag mo silang mamalaitin. Huwag mo silang sisiraan. Sa halip, tulungan mo silang mag-grow. Gabayan mo sila. I-train mo sila. Gawin mo ang lahat ng buong makakaya mo para masuportahan sila kumita. Kasi tandaan mo, pag ang mga downlines mo kumita, guaranteed, kikita ka rin. Kaya unahin mo, gawin mo at isipin mo ang kapakanan palagi ng iyong mga downlines. Pag gumanda ang buhay nila, umasenso sila, sigurado, damay ka sa kanilang pag-asenso. You have to believe in your cross lines. Yung cross lines mo, sila yung mga nag-uuno na nasa labas ng grupo mo o grupo ng upline mo. Importante ang mga cross lines. Kasi tandaan mo, mas marami ang cross line kaysa sa upline at downline. Kaya mas marami kang katropa, mga kabarkada, na mga cross lines, naku, maniwala ka. Lalong higit ng magiging madali ang pagne-network. Gagawin mo lang kasi may mga bagay eh. Pag nagne-network ka na, may mga bagay na mapipigilan ka na magbitaw ng mga salita sa mga downlines mo. Kasi as a general rule, kapag ni-network, do not and never hurt the feelings of your downline. Yan ang iiwasan mo. Yung makasakit sa damdamin ng downline. Kaya, syempre, may mga pagkakataon na para maituwid o maisaayos yung ugali at resulta ng mga downline, hindi mo maiiwasan na makapagbitaw ng salita na tunay naman na makakasakit sa damdamin ng mga downlines mo. Pero kung meron kang mga cross lines na mga kadikit, mga katsokar mo, mga katropa mo, barkada mo, mas maganda kung sila na ang magsasalita para sa'yo. Kaya importante, malawak yung connection mo sa mga cross lines. Huwag kang maging madamot. Bakit pag kailangan, palakaibigan ka, supportive ka. Kasi napaka-importante sa negosyo natin yung tinatawag na power of cross lines. Kasi ang mga cross lines, siyempre, pag nagbitaw ng salita yan, lalo na, hindi naman nila downlines yung mga kausap, wala mga pigil yan. Samantalang ikaw, yung pagkausap mo yung mga downlines mo, talagang medyo kwidaw ka pa eh. Talagang piling-pili yung mga salitang bibitawan mo eh. Kasi nga, ayaw mong makasakit eh. Baka mamaya magtampo yung mga downlines mo. Pero pag marami pang katropang mga cross lines, pwede mong ipakiusap sa kanila na sila na magsabi. Ng mga bagay na kinatatakutan mong ikaw ang magsabi. Kasi siyempre, pag cross lines, pag bitaw niya, walang ano yan. Hindi niya iniisip kasi bakit? Hindi niya naman downline eh. Kaya talagang todo-todo bira yan eh. Kaya importante na sa negosyo natin na palakaibigan ka, palawakin mo yung mga katropa mo na mga cross lines. Kaya pag humingi sila ng ayuda sa'yo, para sa grupo nila, huwag ka mag-atubili, tumulong ka rin sa kanila. Kaya nga yun yung sinasabi natin, sa negosyo na to, tulungan. Kaya pag matulungin ka sa mga cross lines, asahan mo, mas magiging madali ang pag-network. Bakit? Mas marami rin ang tutulong sa'yo. At syempre, kung talagang hangad mo ang tagumpay, maniwala ka sa sarili mo. Sadyang naganap
na mapunta ka sa uno. Talagang, this is meant for you. Langit na ang nagtakda para mag-uno ka. Bilang sagot sa iyong panalangin na mabago ang buhay mo. Kaya ipinakita sa iyo to, kaya napunta ka dito. Kasi kaya mo to. Maniwala ka lang sa sarili mo. Pag-aralan mo lang ng gusto. Gustuhin mo lang ang uno. So, napakasimple lang naman ang ginagawa natin dito. Ha? Aralin mo lang ng gusto para dumali. Aralin, tapos gawin mo. Kapag aaralan naman buenas nga tayo dito sa uno. Kasi regular ang mga trainings Tinuturo kung anong dapat mong gawin. Kami naman bilang mga trainers ng company, open naman ang linya namin. Anytime, pwede ka naman magtanong. Diba? So, maging successful sa negosyo natin. Bawal mahiyain. Kailangan makapal ang mukha mo. Sa akin naman, pag may nagtatanong, may nagchat-chat, hindi naman ako suplado. Sinasagot ko naman. Mas gusto ko nga yun na may nagtatanong. Kasi ang pinakamasarap turuan ay yung mga taong interesadong matuto. Wow, si Marilu Paharilyaga, in love na in love. Si Mary Jane Mante. Mante, ganun din, ang dami mga puso. Kaya mahalin nyo ang inyong mga sarili. Seryosohin nyo yung uno. Kasi pag kumita ka naman ng malaki sa uno, wala namang ibang unang matutuwa, kundi ang sarili mo. Kaya maniwala ka, kaya mo to. Para sa'yo tong uno. Seryosohin mo lang. But siyempre, higit sa lahat, you have to believe in God. Diyos ang may akda at Diyos ang may takda kung bakit mo nakita at napunta ka sa uno. Kaya maniwala ka na ang uno ay biyaya ng Panginoon para sa iyo. Kaya pagyamanin mo, pasalamatin mo ang Diyos. Dahil sa dinami-dami ng mga tao na nanghihingi o nagdarasal ng pagkakataon para mabago ang kanilang buhay, isa ka sa mga pinalad na masagot ng Diyos sa iyong panalangin. Dinala ka sa uno, ibinigay sa iyo ang uno, ipinakita sa iyo ang uno. Kaya lang, tandaan mo na may tagubilin din. Na ang sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya, yung makita mo ang uno, awa ng Diyos yan. Sagot sa dalangin mo, na bigyan ka ng chance para mabago ang buhay mo. Dininig na ng langit ang panalangin mo. Kaya napunta ka sa uno. Pero tandaan mo, again, yung kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, hindi ang Diyos ang mag-i-invite para sa iyo. Hindi si Lord ang mag-a-attend ng training para sa iyo. Hindi si Lord ang mag-i-invite para sa iyo. Hindi si Lord ang magbibenta ng produkto para sa iyo. Kaya kung ano man ang responsibilidad mo bilang distributor ng uno, gawin mo ng bukal sa kalooban. Seryosohin mo. At total, Diyos na ang nagbigay sa iyo ng uno para ikabago ng buhay mo. Gawin mo lang ng tama, ipagpatuloy mo lang ang iyong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Maniwala ka.
Walang dahilan para mabigo ka pa sa negosyo na to. Believe in God. Gawin mo to ayon sa kalooban ng Panginoon. So pag nandiyan na yung paniniwala, then you have to commit yourself. Naniniwala ka na pala eh. Tayaan mo na. Nasa uno ka na. Yung iba, kaya hindi masyadong naging successful kasi yung level of commitment nila, sige nga, subukan ko lang. I'll try. Kaya mababaw yung kanilang hataw, subok lang eh. Kasi pag subok lang, siyempre, ina-anticipate kagad nila yung chance na mag-fail. Kaya in any event na mag-fail, buti na lang, sinubukan ko lang. So mababaw yung commitment. Yung iba naman, medyo may konting lalim yung commitment. I'll do my best. Gagawin ko sa abot ng aking makakaya. Gagawin ko ang uno. Kaya lang, ang success sa uno may standard. What? Ang tanong dyan, what if your best is not good enough? Paano kung yung sa palagay mong best mo, hindi pala yun ang best na required para maging successful ka sa uno? So wala ring mangyayari. Sa halip, the highest form of commitment na dapat ilaan mo pag nasa uno ka, I'll do whatever it takes. Yan, dapat ganyang kalupit, ganyang kalalim ang commitment mo. Kahit anong mangyari, mag-uuno at mag-uuno ako. Kasi yung iba, ang level, I'll do my best. Kinontra ng boyfriend, kinontra ng girlfriend, quit na sa uno. Kinontra ng magulang, quit na sa uno. Nahirapan, naubusan ng pamasahe, quit na. So, if you want to ensure success, dapat ang commitment mo pag ginagawa mo yung uno, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw. Alam mo, kaya nung nakita ko networking, kinarir ko na eh. Kahit anong mangyari, career ko na to. Maraming ups and downs. Pero buti na lang, I opted to stay in this networking career. Kaya I'm proud to say na since the time na talagang nag-network ako, I can claim that I've been living the best years of my life. Ang sarap kayang mag-network kung talagang seryosohin mo. Masagana, magaang ang buhay, hawak mo yung oras mo. Yan ang pinakamasarap sa lahat eh. Kasi marami akong kakilala, ang lalaki ng kinikita. Pero alipin naman ang trabaho. So, aanihin mo yung dami ng pera mo kung wala ka namang kalayaan na magastos yun ayon sa kagustuhan mo. Samantalang sa pag-uuna, pag-network, ang ganda ng kita. Hindi naman ganun ka-pressured yung trabaho. Ang sarap nga ng trabaho, ganito, kwento-kwento. Sarap buhay. Sarap buhay, ganda kita. Saan ka pa? Kaya ako, ang advice ko, lalo na doon sa mga bago, pag-aralan nyo ng gusto ang negosyo natin. Kasi majority ng mga nag-quit, siya lang naman talaga yung dahilan. Hindi nila ito naintindihan. Pero kung talagang iintindihin mo ng malawak at malalim ang pag-network,
lalo na dito sa uno. Nako, napakasarap na buhay ang nag-aantay sa'yo. Ito yung literal na sinasabi na ikaw ang gagawa ng sarili mong buhay. Kaya ako, buti na lang, napunta ako sa networking, napunta ako sa uno. Inaabot ko na yung edad ko na to. Sa uno na ako naging senior citizen. And awa ng Diyos. So, I've been enjoying my life since then. Kaya, kung nasa uno ka na, commit yourself. Do whatever it takes. Huwag na huwag kang hihinto. Huwag na huwag kang magkupit. Kahit anong pagsubok ang ma-encounter mo, hold on. Fight for your dreams. Stay with us dito sa uno. Huwag ka lang mahiyang magtanong kung may right mate ba nito. Basta nandito lang kami, mga trainers, mga uplines mo, handa at very much willing kang suportahan at gabayan. Ang kailangan lang namin, commitment mo na hindi ka bibitaw kahit anong mangyari. Malakas ang discouragement dito sa negosyo natin. Kasi hindi ito katulad ng employment na pag natanggap ka, sweldo na agad. Dito, bago ka kumita, it will take some time. Kasi mag-build ka pa ng organization mo. Rosie Patani. Natuwa ko naman dyan, si Patani. Watching from Dubai. Nakakamiss na kayo dyan sa Dubai. So, iwasan nyo. Yan ang pinakamalupit na kalaban sa negosyo natin, yung discouragement. Yung iba, mga ilang araw pa lang, ilang linggo, nung hindi kumita, ayawan. Kailangan sa isang bagay na pinaniniwalaan mo na magiging instrumento o daan para magtagumpay ka o ikabago ng buhay mo, panghawakan mo na yan pag nakakita ka. Again, hindi madali ang magtagumpay. Kaya lang, walang naging successful na puro quit. Kaya, kung ikaw man ay pinanghihinaan ng loob, pag-attend ka ng mga trainings, magtanong ka, ako, willing naman ako sumagot. I-chat nyo lang ako. Kung meron kang gustong malaman, matutunan, pwede mo naman akong kausapin. O yung mga uplines mo, maraming willing na tumulong sa'yo. Kasi kaming mga uplines na naman, yan naman ang gusto namin. Yung mga downlines na nagpapaturo. Kaya, siyempre, ang tao naman pinanghihinaan ng loob pag hindi niya na alam ang gagawin niya. So, mararanasan mo yan pag ginawa mo ng seryoso ito negosyo. Pero, ganun pa man, pag naranasan mo, marami naman kami na willing na umagapay sa iyo. Mga taong willing na sagutin kung meron ka mang katanungan. Kaya, tanggapin mo, nakasama sa negosyo yung discouragement, pero huwag ka lang magpapatalo. Kaya para mauwasan mo yan, may tinatawag na SW3 rule. Ano ba yan, SW3 na yan? Some will join,
may sasali sa'yo. Yan, tandaan mo. At meron ding hindi sasali. Kaya, pag hindi sumali, huwag mong damdamin. Huwag mong awayin. Huwag kang magpadala sa emosyon. Pag ayaw sumali, so what? Next ka lang. Next invite. Next prospect. Kaya dyan papasok yung kahalagahan ng prospects list. Wow, sabi ni Abraham Licera. Lagi lang charge sa training coach. Ako wala pang downline pero di ako magkukwit. Kasi alam ko may plano si Lord para sa akin. Yun. Tandaan mo lang, hindi plano ni Lord na wala kang downline. Ang plano ni Lord, mag-invite ka ng mabilis at madalas. Kasi plano niya, magkaroon ka ng malaking grupo. Kaya pag ayaw sumali, move to the next prospect. Kaya yung wala pang mga prospects list, after this training, gumawa na kayo ng mga prospects list nyo. Ha? Umpisahan nyo na ang paglilista. Kasi masarap mamalengke o mag-grocery pag meron kang hawak na listahan. Siyempre, ano ba ililista mo? Yung mga kakailanganin mong bilhin. Check-checkan mo yan. Pag na-checkan na lahat, di uwi na. Hindi katulad ng namalengke ka, wala kang listahan. Pag uwi mo ng bahay, dun mo lang marirealize na meron ka palang dapat binili na hindi mo nabili. Diba? Lalo na, meron kang nasa isip na lutuin. Nasa bahay ka na, kulang pala yung rekado. Alam ka naman, babalik ka pa sa palengke. Paano kung sa subdivision ka nakatira, walang malalapit na palengke o mga tindahan, o di nga. Kaya importante na nakalista. Ilista mo yung mga pangangailangan mo. Kaya importante na nakalista rin yung mga prospects mo. Para kung yung hindi sasali, tingin ka ulit sa bago mong listahan mo kung sino ka hindi mo na-i-invite. At every time na meron kang bagong prospect, kakilala, idagdag mo na idagdag sa listahan mo. Palagi mong i-update para hindi ka nauubusan ng mga prospects. Kaya importante yan. Tandaan nyo, huwag kayong magpapa-apekto sa mga taong hindi sumasali. Kasama sa negosyo yan. Pag hindi sumali, so be it, pabayaan mo lang, pero tandaan mo, wag mo silang aawayin. Ito, napaka-importante nito. Kailangan, pag ginagawa mo itong negosyo, excited ka palagi. Ang excitement, it's a natural feeling. Saan ka huhugot ng excitement pag ginagawa mo to? Dapat klarong-klaro sa isipan mo yung resultang tinatrabaho mo sa pamamagitan ng tunod. Kaya importante yung dream board. Kasi dyan mo makikita at dyan ka huhugot ng excitement.
every time nakikita mo yung dream board mo. Kaya nga ako, yung dream board ko, nung nag-uumpisa ako, pinaskill ko yun doon sa tabi ng pinto, palabas ng bahay. Para every time na aalis ako at every time na papasok ako, lagi ko nakikita yung mga prospects list ko. Katabi yung dream board, nakatabi yan. Palagi kong kinakausap. And true enough, nagkatotoo. Diba? Yung pangarap ko ng kotse, nakapaskil doon. Every time na alis ako, magiging akin. Akin. Kaya yung kotse na pinaskil ko, nagkatotoo, naging akin talaga eh. Para ma-enhance, ma-protect, o ma-level up yung excitement, tandaan mo to, basic rule. When you're down, go up. Pag lobat ka, bugbog ka sa discouragement, na-reject ka, go up. Ano ibig sabihin ng up? Go to church, pray, talk with your uplines, with your cross lines. Di ba? Makipagkwentuhan ka. Para ma-revive yung pakiramdam mo, umangat ulit. When you're up, go down, excited ka, hyper ka, may mga pay-ins ka. The more na emit mo yung downlines mo, the more na mag-prospecting ka. Bakit? Nandiyan dyan yung excitement level. Ang wag mong gagawin is, when you're down, go down. Lobat ka, wala ka ng pamasahe, wala ka ng pangkain, gutom ka na, saka ka mag-i-invite. Tapos tayo dyan. Kitang-kita sa mata. Tama ka sa akin. Alam mo, ang ganda ng puno. Maluha-luha ka pa. Parang awa mo na, sumali ka na. Tama yan, Rosie Labuta. Never give up, no matter what. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong mag-quit. Para doon sa mga wala pang dream board, gumawa ka na ng dream board mo. Lalo na ngayon, malapit na magpasko. Nako, ipaskill mo na sa dream board mo yung pangarap mong Pasko. Huwag naman yung exaggerated na Pasko. Yung doable. Tulad pa si Marikit. Kasal. Yung talagang realizable para ma-hyper ka. Kapat ngayon pa lang nakikita mo na yung uri ng Pasko na tatrabahuhin mo. Para mas exciting. Ngayon pa lang, gumupit ka na ng mga pictures nung ihahanda mo sa Noche Buena. Tapos yung mga pictures ng mga inaanak mo. Para hindi ka na mabigla pagdating nila sa Pasko. Bakit? Sanay ka na sa mukha nila eh. Kaya ang gagawin mo talagang todo. Hataw, hataw, hataw. Ha? Never do this. When you're down, go down. Huwag ka mag-i-invite na lobat ka. Ano yung Levi Silo? Meron na po coach ng kakao na kaagad. Ano yung hindi ko naintindihan? Wow, sinaido Subrian. Kanta yan. Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo.
Huwag mainip, darating din ang ligaya. Edgar Moday, you're always present. Bilib ako dito kay Edgar Moday, top earner ito eh. Pero always present. Julie Pearl. O yan ha, never do this. When you're down, go down. So, alam mo, mas enjoy ako kung meron ako makikitang mga katanungan. Oh, tapos na pala ako.